Batang Maynila, kababayan ko, bakit ba kayo naghahanap ng iba? May nakaupo naman. Kasi nagagalit sa akin, nagsisigaw kahapon. Wala daw babalik. Ayaw ako pabalikin. Ako naman, ito para lang, ano lang tayo? Magre-real talk lang tayo. Alam nyo, sa totoo lang, mahal na mahal ko yung mga yan. Totoo naman. In fact, alam nyo rin, lalo na kayo, mga taga-Tondo, malaki ang utang na loob ko sa tatay nila. Alam niyo naman yun, hindi ko naman yan kinubli. Tama. O bilang tayo, mga Pilipino, hindi lang Manileño, bilang Pilipino, hindi tayo lumilimot sa pagtanaw ng utang na loob. Tama, mali? Habang buhay, nagbabayad ka ng utang na loob. O kaya naman, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna, inaruga ko naman yung mga anak niya bilang pagtanaw. In fact, 5 na po sila roon. Patingnan natin basta real talk lang tayo. Una, Philip Lacuna, nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna, nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna, nakaupo? Nakaupo. Asawa, si Fox, nakaupo? Nakaupo. Si ate, nakaupo? 5. Tama ba? Happy? Ngayon, pansin ninyo, kahit isang lumagoso, wala sa sitio. Real talk lang. Alam niyo kung bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, inuna ko muna yung mga anak niya. Yung mga anak ko, isinantabi ko. Ngayon, sinisingil pa rin nila ako ng utang na loob. Ang tanong ko, saan pa ba ako kulang? Sige, pagpalagay natin bilang Pilipino, bilang tao, hindi pa ako tapos magbayad ng utang na loob. Magbabayad pa rin po ako. Pero ang pakiusap ko lang naman, pwede ba sa ibang bagay na ako tumanaw ng utang na loob sa kanila? Dahil may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Dahil kundi dahil sa Diyos at sa inyo na mamamayan, wala ko sa kinalalagyan ko ngayon. Masama bang lingunin ko naman yung utang na loob ko sa taong bayan? Ang taong bayan naman na naghahanap na bumalik na ako Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa paglilingkod, sila'y tumupad sa kanilang tungkulin, wala dapat silang ipangamba. Diba? Bakit sila nagagalit, nagsisigawan ng tao? Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Ayaw ko namang magbinibini yan sa tao. Sa totoo, pangpahinga na ako Bakit? Binigay ko na yung pagkakataon sa kanilang mamuno. Kompleto na nga sila doon Isang buong pamilya na silang nandoon. Ngayon, kung sila ay naging epesyente o hindi, edi hayaan natin ang tao ang humusga.
nagagalit sa akin. Halos maputol yung makeup eh. Wala ka pala! Hindi, ako nagugulat eh. Kaya nga sagot ko na lang, simple na lang eh. Nung tinanong ako eh, peace be with you. Hindi, totoo naman, di ba? Bakit? Pwede ko bang pangunahan yung magiging desisyon nyo, tay? Hindi naman. Unang-una, wala naman nakakaalam nun. Pagdating mo sa hurna, ikaw magbubuhos sa balota. Tama, mali? Ngayon, bakit ba naghahanap ang tao ng iba? Tingnan ninyo, nalingat-lingat lang ako. Ang dami-dami na nilang binago. Unang-una, ano na tayo, real talk ha? Tapos, itatama ninyo ako kung mali ako. Unang-una, taas ang kamay ng mga senior citizen. Ayan mga senior citizen. Noong 2019, ang request lang sa akin ng mga senior citizen pag umiikot ako, Vice pa ako nun eh. Vice, baka naman po pwede pagdating ng araw. 2019, baka po pwede, katulad sa Makati, pag birthday may cake. Yun lang ang nilambing sa akin na matatanda. Walang ibang nilambing sa akin. Yun lang. Oh, nagkaroon ba ng cake dati? Ngayon yung cake. Kape. Totoo ba yun? Oh. Tapos, nakahanap ako ng paraan. Dati-dati, eto ilang taon na po kayo. 76 years old si nanay. Sa buong buhay niya, na naninirahan sa Maynila, simula bata hanggang pagtanda. First time in history, nagkaroon ng allowance ang senior citizen sa Maynila. Tama ba? At noong panahon natin, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, wala, botante, hindi, lahat pantay-pantay. Tama ba? Eh bakit binago-bago nila? Nalingat lang ako. Anong ginawa? Pag hindi mo nakuha sa araw ng payout, ano mangyayari? Totoo ba? Pinoforfeit? Imagine ninyo, samantalang ng araw, pag hindi mo nakuha, di ba nung panahon ko? Lubi-lubi. Lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Ang ibig sabihin, nung araw ng panahon natin, hindi mo nakuha ng Enero. Hanggang Nobyembre, hindi mo nakuha. Pagdating ng Disyembre, 6 na bulig ka. Tama ba? Eh ngayon, pag hindi mo nakuha, galit-galit. Gagalit ko yung lola ko. Mga talit-pandas na ko. Kakarampot na nga lang. Sa totoo, maling anda, 500. Ang liit na pera nun. Pero ikinatutuwa na lang ng matanda yun na mayroon siyang nakukuha sa gobyerno. Dahil yung 500 na yun, pag nakuha niya, anong munang gagawin nun? Apo-apo, halika, mag-Jollibee tayo. Lola, bakit? May pera ka ba? Huwag kang mag-alala. May maling anda ko kay Yorme. Anak, bili mo nga ako ng gamot. Nay, wala akong pera. Huwag kang mag-alala. May maling anda ko kay Yorme. Ito naman. Kakarampot lang, pinahirapan pa. So, anong gusto nilang gawin ngayon? Araw-araw magpupunta senior citizen sa barangay. Eh kasi baka ma-miss out mo yung payout eh. Tama mali? Tama! Biri mo pagkagising mo sa umaga, ang lalapot pa naman ang dugo ng mga minamahal kong lolo't lola. Ang aga nagigising mo. Pagkagising mo, pupunta na sa barangay. Sabihin na, Chairman, isa naman.
Alaos pa, Nay. Steady ka lang. Uuwi na naman si Nanay. Pag-ising sa umaga. Chairman, ano na? Nay, wala pa. Eh, yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, pasyalan mo naman kami sa Cavite. Namimiss ka na namin. Punta mo naman kami rito sa Bulacan. Nagbakasyon yung matanda. 2 araw, matapos, bumalik sa kondo. Ano gagawin? Chairman, ano na? Nakulay, wala kang hapon, nagkabigayan. Kawawa naman yung mga lolo't lola mo. 500 na lang. Kakarampot na lang. Hindi ko naman pera yun. Hindi naman din pera nila yun. Sa kayo, nakabudget na. Bakit mo pa tinitipid? Pero kung magsuba tayo, wagas.